Hindi makapaniwala si Iris na naging kabit ng kanyang amang anak ni Aster. Pinagalitan din niya kanyang ama na kailangan ba nila patayin kaagad ang mga taong may atraso sa kanila at kapag may gustong kumalas. Kung hindi niya pinatay si Marigold, hindi sila pag-iinitan ni Aster at Lavender ngayon. Kung hindi niya pinatay ang asawa ni Agent Fernandez, hindi sila pipiliting ibagsak. Ang sabi ni Vito, hindi niya alam na asawa ni Ivy si Agent Fernandez. Ang sabi ni Iris na lesson learned ito para sa kanya. Kilalanin niya ang kanyang mga kalaban. Dumating na si Jasmine sa BSM at sinamahan siya ni Tyrone papunta sa opisina ni Vito dahil sisimulan ni Jasmine ang kanyang pinaplano na kunin ang loob ng mga Buenavedes upang makakuha na sila ni Tyrone ng ebidensya para pabagsakin silang lahat. Sa pagdating ni Jasmine sa opisina ni Vito, ipinaliwanag niya sa kanilang lahat ang kanilang pinaplano ni Aster kung bakit niya kinakailangan niyang magpanggap. Sinabi na nga ni Jasmine na wala siyang pakialam kung ano ang kanilang negosyo. Ang kanyang concern lang dito ang problema ng kanyang tita Aster. Matagal nang naghihinala ang kanyang tita Aster na may kinalaman si Vito sa pagwawala ni Marigold. Nagtanong si Vito kaya ba nag-research si Aster tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Ipinakita niyang notebook na nagtagpuan ni Gio sa bahay ni Aster. Sobrang nagulat si Jasmine nung hawak na pala nila ang kanyang notebook. Ngunit hindi siya nagpapahalata sa mga Buenavedes na kabado na siya. Sinabi naman ni Jasmine na pinauwi siya ng kanyang tita Aster galing Amerika para tulungan niya ito. Inutusan siya ng kanyang tita Aster na ilapit niya kanyang sarili sa kanila para makakuha ng kahit anong impormasyon. Nagtanong si Iris kung ano ang kapalit. Ang sagot ni Jasmine ang mana. Nagtanong ulit si Iris, pati ba si Agent Fernandez, kakuntsaba ba niya? Ang sagot ni Jasmine na may atraso si Vito kay Agent Fernandez. Nagtanong si Vito kung bakit nagbago ang kanyang isip. Ang sagot ni Jasmine dahil nalaman niya lahat ng pera, lahat ng ari-arian, lahat ng kayamanan sa apo ni Aster mapupunta at ang maiiwan lamang sa kanya 20 million pesos. Sinabihan ni Tyrone si Vito na sinabi niya kay Lavender na kaya niyang dublehin o triplehin yung offer. Sinabihan din ni Vito si Lavender na kaya niya itong bigyan ng mas malaki. Ang sabi ni Jasmine, kapalit na lahat ng kilos, lahat ng galaw ni Agent Fernandez at ang kanyang tita Aster, silang unang makakaalam. Pagkatapos makipag-usap ni Jasmine sa mga Buenavedes, tinawagan niya kaagad si Aster at sinabihan niya ito na sana napaniwala niya ang mga Buenavedes sa kanyang mga sinasabi kanina. Ang sabi ni Aster na may tiwala siya nito sa kanya. Ang sabi ni Jasmine, hindi kasi sila nakakasigurado kung hindi sila nakakahalata. Ang sabi ni Aster na isang malaking sugal pero kailangan at nagpapasalamat din si Aster kay Jasmine dahil matapang niyang ginagampanan ang lahat ng ito. Ang sabi ni Jasmine, wala siyang choice. Kung hindi niya ito gagawin, hindi sila titigilan. Dumating naman si Ian sa bahay ni Aster at buti na lamang hindi niya narinig ang lahat ng pag-uusap nila Aster at Jasmine. Habang si Iris, napabilib siya kay Lavender dahil magaling itong magpanggap at napaniwala siya nito. Gusto niya si Lavender dahil nagpaplano ito. Mapusok. Nagtanong si Lily kay Iris kung sigurado na ba sila. Talaga bang mapagkakatiwalaan si Lavender? Ang sagot ni Iris, sa ngayon, kailangan nila lahat ng tulong na makukuha nila. Syempre nang may pag-iingat. Ang sabi ni Petunia na dapat lang silang mag-iingat. Paano nila pagkakatiwalaan ng isang babaeng kayang ilaglag ang isang kamag-anak? Samantala, nag-uusap naman sina Jasmine at Tyrone sa malayong lugar na walang makakita sa kanila. Nagtanong si Jasmine kay Tyrone sa palagay ba niya na paniwala niya silang lahat. Ang sagot ni Tyrone, walang paniniwalaan ang mga Buenavedes, hindi sila basta-basta nagtitiwala at tandaan niya ito. Humahanga naman si Tyrone kay Jasmine dahil nakuha niya ang loob ni Iris. Ang sabi ni Jasmine, kailangan niya gawin iyon para mabawi niya ang kanyang anak. Nagtanong si Tyrone kung wala bang kamalay-malay si Lily na hindi niya anak si Camila. Ang sabi ni Jasmine, yan ang sabi ni Lance. Hanggang ngayon iniisip niya kung paano niya mababawi ang kanyang anak. Mapabagsak man nila si Vito at si Iris, malinis man yung pangalan niya. Pero paano tatanggapin ni Camila na siyang totoong nanay niya nang hindi nasasaktan si Camila? Niyakap naman ni Tyrone si Jasmine, ngunit hindi nila alam na nasundan pala sila ni Harry at kinukunan na sila ngayon ng video. Tinulak agad ni Jasmine si Tyrone at pinagsabihan niya ito na huwag siyang tatawagin sa kanyang totoong pangalan. Lavender ang itatawag sa kanya dahil wala na si Jasmine. Si Lavender na ang kaharap niya ngayon. Baka nakakalimutan niya, siya ang pumutol ng ugnayan nila.
Sa tingin ba niya na ganun kadaling magpatawad at makalimot? Si Iris nga niloloko pa rin niya. Babalik siya tapos iiwan din niya. Sinong maniniwala sa kanya? Sinabi naman ni Tyrone na susuko siya sa mga otoridad. Sasabihin niyang lahat ng nanalaman niya tungkol kay Vito at may hihingin siya ng kapalit. Kapalit ng pag-amin niya, ang paglaya ni Iris. Ang sabi ni Jasmine na magandang intensyon niya, pero kailangan managot ni Iris sa lahat ng ginawa niya sa ayo at sa gusto niya. Nagpaplano na sina Jasmine at Tyrone na kailangan na nilang malaman kung nasaan yung operation ng mga Buenavedes. Hawak noon ni Tyrone ang lahat ng mga listahan ng pangalan ng mga koneksyon nila. Pero ano nang magagawa nun ngayon? Lahat yun makapangyarihan, lahat yun hindi malapitan. Isa na lamang ang kanilang pag-asa, katunayan na meron silang produksyon at ang pagbibinta ng mga armas. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.